Alam mo ba noong ika-19 na siglo, ang Pilipinas ay nasa ilalim ng mahigit 300 taong kolonyal na pamamahala ng Espanya. Sa panahong iyon, iilan lamang ang may kapangyarihan at karamihan ay walang boses. Sa gitna ng ganitong kalagayan, isang nobela ang nagmulat sa mga mata ng mga Pilipino, ang El Filibusterismo ni Jose Rizal. Ngunit kung ikaw ay nasa kanilang kalagayan, pipiliin mo ba ang marahas na paghihimagsik o ang mapayapang pagbabago? Ikaw si Simon, ang misteryosong alagad. Ano ang inyong tunay na pakay? Ako'y nagbalik hindi upang yumaman, kundi gisingin ang natutulog na bayan. Ang sistemang mapangapi ay hindi mababago sa pakiusap. Ito'y kailangan na nating aksyonan. Hindi ka ba natatakot sa maaring bunga nito? Ang takot ay para sa taong walang ipinaglalaban. Mas nakakatakot ang taong walang kalayaan. Basil, isa ka mag-aaral ng medisina. Bakit hindi mo tuluyang sinang-ayunan si Simon? Nauunawaan ko ang kanyang galit, ngunit hindi ko kayang yakapin ang dahas. Naniniwala akong ang katarungan at edukasyon ang susi sa tunay na pagbabago. At habang ikay nag-aaral, ilan pa ang patuloy na naghihirap? Kung ang pagbabago'y itatayo sa dugo, baka mauwi pa ito sa panibagong kadiliman. Makata, estudyante, makabayan. Si Isagani ang boses ng kabataang mayat prinsipyo. Sa huli, siya ang pumili ng konsensya kaysa paghihiganti. Ang apoy ng galit ay maaaring tumupok sa mga inosente. Si Paulita Gomez ay sagisag ng uring mas pinipili ang seguridad kaysa prinsipyo. Iniwan niya ang pag-ibig para sa mas naginhawang kinabukasan. Sa kanyang katauhan, nasasalamin ang lipunang pinipiling sumunod kaysa lumaban. Si Julie, ang anak ni Kabensang Tales, ay simbolo ng kababaihang naging biktima ng kapangyarihan at pang-aabuso. Sa kanyang trahedya, makikita ang pinakamadilim na mukha ng kolonyal na lipunan. Ang kanyang katahimikan ay mas malakas pa sa sigaw. Sa El Filibusterismo, walang iisang mukha ang himagsikan. May Simon na naniniwalang kailangang yanigin ang sistema. May Basilio na nagtitiwala sa kapangyarihan ng edukasyon. May Paulita Gomez na nagtitiwala sa praktikal, marangya at tiyak na kinabukasan kaysa sa pag-ibig na puno ng panganib. At sa pagitan ng kanilang mga tinig, naroon ang tanong na patuloy na umaalingaw sa kasalukuyan. Ang tunay bang kalayaan ay nakukuha sa dahas o sa pagbabago ng kamalayan?